Hello mga kasaltik! Welcome to Madam P TV! So ako to, no, si Madam P. At ito ang ating general love reading para sa mga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan, kunin mo lang yung magre-resonate. Ano ba yan? Magre-resonate, no? Kung ikaw ay water sign, kahit pa sinabi kong para sa water sign to, oh my gosh. Siyempre, pwede pa rin namang hindi ka makarelate or makaresonate dito sa mga sasabihin ko. So, kung hindi ka makarelate, makaresonate, okay lang yon. Normal yon. May mga next reading pa naman tayo, no? At, siyempre, wag ka masyado madamot, kasaltik. Paki-hit na yung subscribe button, like, at comment. Ayan, na-appreciate ko lahat ng yan. Maraming salamat. Okay, so let's start your reading. Ano yung iyong main energy for our water sign? Ayan. Ang taray ng energy mo, lalo na with the Knight of Coins, oh. The Lovers, at saka the Eight of Swords. Okay. Teka lang, ayusin natin yung camera. Para nakikita mo yung cards. Wait lang, ha. Ayan. Kita mo na. Sa nakikita natin dito, ang pangit mo magmahal. Sa totoo lang. Kasi yung pagmamahal mo parang kung hanggat may ibibigay ka, ibibigay mo. Kung pwede lang kumuha ka pa sa iba, kukunin mo yung makukuha mo sa iba para ibigay dito sa minamahal mo. Di ba, lakas mo maka-abnormal? Pero dahil sa ginagawa mong to, maaaring nagkakaroon ng maturity, ay hindi maturity, pwedeng nagiging seryoso sa'yo yung person mo. Siyempre, ikaw na yung pagbigyan ng lahat, alangang hindi pa seryosohin. Ano to? But anyway, nakikita natin with the Eight of Swords, possible na currently nasa isang sitwasyon ka, connection ka na hindi ka masaya. Siyempre, hello, natitake advantage ka, alangang maging masaya ka. Diba? So, anyway, with the Four of Coins, ito kahit walang kinalaman sa pag-ibig, ha, pwedeng sa kaibigan, ganun din. Parang, nasanay sila na ganyan ka ng ganyan, yan, parang yung abnormalan mo kasi bigay ka ng bigay, sarap mong tuktukan. Ngayon, dahil nasanay na itong mga taong ito sa ganong klaseng pag-uugali mo, parang, ang sarap ulit-ulitin. Parang pwede bang paisa pa? May ibibigay ko pa ba? Pwede bang pa-share? Ganong energy. And so, natitake advantage ka nga dito ng either karelasyon mo na or kaibigan mo dahil dyan sa ka-abnormalan mo. Na bakit mo kasi sinisimula? Alam mo, una sa lahat, huwag mong sisimulan yung hanggat maaari. Kung alam mo namang may ibibigay siya, tanggapin mo, ganun, give and take. Tama lang yun. Dapat ka rin naman na may matake ka or may makuha ka, diba? Hindi laging dapat ikaw yung bigay ng bigay, diba? Gusto mo ba kunin ka na ni Lord? Kung gusto mo kunin ka na ni Lord, sige, bait-baitan mo pa. Diba? Anyway, sino ba itong person na kakonect mo when it comes to love para sa ating air sign? Parang advice sa'yo sa totoo lang, huwag mo ibigay ang lahat. Okay? Bumuka ka lang kung bubuka ka, pero wag naman sana lahat ibigay mo. Gets? Gets? Anyway, sino ba itong person na kakonect mo when it comes to love for our air sign? The Nine of Swords, the Temperance. Oh, ano? Ang sarap asara nitong person na ito. This could be a past person. Ayan, or this could be a soulmate. Oh, taray, may pa-soulmate. Oh, yung iba sa inyo, nalulungkot, nasasaktan yung person mo. Oh, narealize niya kung ano nawala sa kanya, lalo na pinaramdam mo talaga sa kanya kung gaano kakahalaga. Or, kumbaga parang ang hirap magharap ng ganyan, yung ganyan. Kasi, alam mo yun, yung parang konti lang yung abnormal sa mundo, tas, diba? Eh, ang hirap pong hanapin, ganyan. Eh, na-realize yun ng person. So, ngayon, naghihintay siya. O, diba? Ang sarap niya sakalin. May pahintay-hintay pang nalalaman. O, anyway, naghihintay itong person na ito. Lalo na with the Hangman and Temperance energy, Sagittarius energy. O, pero with the Five of Swords, gusto muna niya ng pagbabago. Pero utang na loob tong person mo na to, parang tanga lang.
Gusto niya ng pagbabago pero meron siya mga iniiwasan. Meron siya mga hindi kayang gawin. Ano ba yan? Magbabago ka, kailangan mong gawin. Kaya ka nga magbabago eh. Gagawin mo yung best para sa sarili mo. Gagawin mo yung, ilalabas mo yung best version ng sarili mo. Tapos hindi mo kayang tanggalin to mga to. Ano ba to? Yung person talaga nakakainis. 'Di ba? Kung ikaw papunta ka na ng heaven, oh, yeah, taray may pa heaven. Oh, papunta kang heaven just sa kabaitan mo. Tapos yung person mo parang, wag naman. Bahala ka na kung saan mo sa gusto dalhin. Gusto mo, kumunoy muna, gano'n. Kasi masyado ka mabait, diba? Huwag natin isipin na dun agad. Para hindi masyadong kawawa yung person mo. Sige, papuntang kumunoy yung person mo. Oh, gets? Gets. So anyway, nare-realize niya talaga kung ano mga nawala sa kanya, diba? Ang taray mo sa part na yun. Parang feeling ko ang haba ng buhok mo ngayon dahil dito sa mga realization ng person mo. Na hindi niya na-realize noon, katanga-tanga, diba? O, diba? O, ano nasa isip ng person mo ngayon? Alamin natin. The Ace of Coins. So, gusto niya ng bagong beginning sa inyong dalawa. Oh, in fairness, yung gusto niyo, new beginning na may kinalaman sa pera. Oy. Ay, iba sa inyo, pwedeng yung mga ibinigay mo lahat sa kanya. Pera, alahas, ganyan. So, baka, ang nasa isip ng person na ito, oh, sige, more, meron pa ba? New beginning na, baka may bago kang alahas. Hindi, ikaw naman. Anyway, gusto niya na new beginning sa inyong dalawa. And, the Queen of Wands is here. In fairness naman din naman sa mga kaibigan niya or yung mga supportive friends niya or mga supportive family. Basta may parte sa mga tao sa paligid niya na parang kaya nakakapagpa-realize siya ng mga ganyan-ganyan. Dahil dito sa mga taong to, parang ang laking tulong nila. Parang syempre, nakikinabang din kami. Alangang hindi kita advice na bumalik ka doon. Ang taray ng energy mo, nakaka-stop. Yung iba sa inyo, pwede nyo nag-a-advise sa kanya is minsan din na nakinabang sa'yo. Na like, oy, balikan mo yon kasi hello, pwede pa eh, may mamibigay pa yun eh. Tapos ikaw naman, I hate you for that. Bakit ka ganyan? Bakit pati yung mga et cetera? Pati yung mga extra lang sa buhay ng connection ninyo, eh, nabigyan mo rin. Ano to? Ang tanga-tanga mo sa part. Hindi ka na abnormal sa part na yun. May pagkatanga ka na rin. Alam mo yun. Sinulit mo yung part na yun. But anyway, ano ba yung emotion ng person na ito for you? O malaman natin. Baka naman nagkataon lang na ikaw lang yung higit na may mas maibibigay. Baka naman may pagmamahal or may something dito. Alamin natin, syempre, di ba? Huwag naman tayo masyadong harsh sa person mo. Anong emotion mo? Anong emotion ng person mo towards you? Ay, ano ba yun? May naglalakad. This could be a reading. The Queen of Coins, the Four of Swords, and the Page of Cups. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. Ay, kahit pa paano, minahal ka naman itong hinayupak na to. Pero, with the Queen of Swords, hindi ko nakikita na nag-grow yung connection nyo dahil sa pagmamahal na yan. Talaga ba? You love me? Parang parang kung ikaw ito na magsasabi sa kanya, talaga ba? You love me? Parang hindi ko naman naramdaman yung ganong level, yung parang, ikaw rin, yung kumbaga hindi mo na kailangan ng tarot guides or kung ano man, hindi mo na kailangan ng guides kasi ikaw rin, alam mo na sa sarili mo kung kailan ka dapat mag-let go. Sa part na yun ng talino mo, di ba? Kahit pa paano may natira, kahit pa paano may natira sa'yo, alam mo kung kailan ka dapat kumalas, ganyan. Kasi tanga ka lang sa part na nagbibigay ka, pero alam mo rin naman pag sumusobra na. Ay, ang taray mo sa part na yon, sarap mong bigyan ng cake. Anyway, we do over the Queen of Coins, the Four of Swords, and the Page of Cups. Gemini, Libra, Aquarius. Sa totoo lang itong person na to parang,
Hindi ko pa rin yung gusto. Hindi ko pa rin nagugustuhan yung energy ng person mo. Pwedeng humahanga siya sa'yo ng palihim. Pwedeng hindi siya gumagawa ng paraan. Parang sa isip-isip niya, babalik pa yun. Tara. Babalik pa yun kahit hindi ako gumawa ng paraan. Ganon katanga yung tingin niya sa'yo. Yung parang feeling niya, mahal na mahal ako nun, patay na patay yun sa akin. Gusto ko yung patay na patay ka sa kanya, di ba? So, feeling ng person mo, patay na patay ka sa kanya, na kahit wala siyang gawin, babalik ka, o, di ba? Pa-importante din ng person sa part na to, nakaka-stress. But anyway, minahal ka niya, ha? Pero mas feeling niya, mas mahal mo siya. Nakakainis. Anyway, what will happen in the near future? For the both of you, Judgment is here. And we do have here the Five of Coins. The Five of Cups, the Two of Swords, and the Six of Coins. Ay, ang taray. May choices in the near future. So, pwedeng, iba sa inyo pwedeng dumating na si choices. So, pwedeng may new person na dumating sa'yo or nandyan na ngayon sa'yo na parang nagiging dahilan para in the near future, parang malayo-layo na yung pag-iisip mo dito sa abnormal na ito. Diba? Nahawahan ka lang naman ng abnormalan niya. Tapos, in the near future, mas nakikita natin nalulungkot yung person mo kasi nababaliwala yung paghihintay niya. Diba? Nakaka-stress. Kung gusto mo talaga, mag-effort ka na to. Ang taray ng person mo, may palaman lamang ganun, no? The Six of Coins is here. Ay, may mga tutulong sa'yo in the near future, ah. Kung ano man problema mo sa pera, may tulong na paparating. So, yun lang naman. Thank you for watching. Sana nakarelate ka kasalte. I love you, I love you, I love you. Sana i-heart mo rin itong ating, wala palang heart. Ano to? Facebook. I-like mo rin itong ating video na ito. Mag-comment ka ng mga heart, heart, heart. Ganyan. Smiley, smiley, smiley. At, wala lang. Gusto ko lang mag-comment. I love you all and babush.